colors bright and new, where every frame is made for you. Fuel is magic spinning around, in every detail joy is found. From sketch to screen it comes alive, in the art we thrive and dive. Every scene so full of grace, a new adventure every trace. With every flicker, every twist, we get lost in the story's mist. Fu's touch, a work of art, it whispers secrets from the heart. Fu, take me away to a place where dreams will stay. In the lines we feel the spark, you light up the sky, you leave your mark. Fu, make it real, through your eyes the world can heal. In every motion, every Fiesta experience. Ano ba ang pinaka-paborito mong okasyon? Birthday, Valentine's Day, Pasko, New Year o kasal, binyag at kung ano-ano pa. Ako kasi, isa sa pinaka-paborito kong okasyon ay fiesta. Lalo na kung sa probinsya ka nakatira. Isa sa malaking okasyon na pinaghahandaan namin sa isang buong taon. Isa itong pasasalamat sa isang taong masaya ang pamilya at walang nagkakasakit sa amin. Since pinag-uusapan na natin ang fiesta, paano nga ba kami nagpiesta sa probinsya? Simulan natin sa paghahanda ng mga talyasi o mas kilala bilang kawa. Yun yung mga malalaking kawali na pwede kang iluto kasama ng mga sibuyas at bawang. Hindi, joke lang yun. Pero pag sinabi kasing fiesta, sa amin yung mga tao dito bongga talaga magluto, kagaya sa kapitbahay naming mayayaman. Parati silang may lechong manok, lechong baboy, at yung lechong chismos ng kapitbahay ninyo. De, joke lang din yun. Pero kung usapang lutong bahay naman, ito yung mga madalas naming niluluto kapag piyesta sa amin. Meron kaming menudo, adobo, sarsyado, at lahat ng mga ulam na may do. At isa sa mga paborito kong tinatawag na perfect na lutong bahay na specialty ng pamilya ko, ay yun ang burong isda. Kung Kapampangan ka, alam mo kung ano yung tinutukoy ko. Ito yung madalas pandirian ng ilan kasi ito yung may texture na maasim at talagang parang panis siya na isda kasi nga fermented fish siya na may kasamang kanin. Pero paano nga ba kinakain yung burong isda? Simple lang, kailangan meron kang inihaw na hito, mga nilagang gulay kagaya ng talong, okra at ampalaya. Kung ano man yung mga pwedeng ilaga na gulay, pwede mo na siyang isama. Tapos gagawin mo pang parang samgyup na ibabalit mo yung laman ng isda na inihaw. Tapos lalagyan mo ng kanin, nilagang gulay sa dahon ng mustasa. At grabe pare, yan talaga yung parang perfect bite. At sobrang sarap. Nandun yung pagkabata ko kasi sina lolo't lola ko magaling magluto nun. Dahil pinag-uusapan na natin sina lolo't lola ko, alam nyo ba si lolo ko? Isa siya sa magaling magluto ng ubi alaya sa barangay namin. Naalala ko nga pag nagluluto pa lang siya, takam na ako. Hindi ko alam pero ibang iba talaga kapag luto ng mga lolo't lola natin. Sila kasi yung kahit isusubo na lang nila, bibigay pa nila sa mga apo nila. Kaya kapag naluto na yung halaya ni lolo, ako talaga yung pinakaunang kakain nito. Kahit mainit pa, kakainin ko na. Naalala ko nga pala kung sa Pampanga ka nakatira, merong nagtitinda doon ng duman. Kung merong may hindi alam sa duman, yun yung pinipig na Kapampangan. Yung nakalagay doon sa dahon ng saging. Nakakatuwa nga kasi kulay green siya. Tapos matamis siya at lasang pinipig. Masarap yun lalo na kung lalagyan mo siya ng condensed milk. Naalala ko nga yung binibigay na pera sa akin ng mga tito-tita ko. Doon ko lang naubos tuwing fiesta. Ewan ko ba kung bakit tuwing fiesta lang nagtitinda si kuya. Pwede naman araw-araw siya, diba? Para akong naglilihi kagaya ngayon. Naalala ko pa lang, natatakam na ako. Dito ko na nga muna pala tatapusin yung video natin. At kung nagustuhan niyo yung video na to, comment naman kayo kung ano yung paborito niyong pagkain sa fiesta. Wag niyo rin kakalimutan mag-subscribe, like and share sa video na to para masundan pa ang ating content. Maraming salamat sa panonood sa akin.